Hi guys, this is Neil and welcome back for another vlog. So ang video na ito is about the official receipt of my master's degree diploma from GMU Italy and my advice to you as a learner kung ikaw ay magpa-plan na mag-take ng iyong master's degree. So before ako magbibigay ng advice, ay i-discuss ko muna ng konti kung ano yung napag-aralan ko dito sa pagkuha ng Masters in Engineering Management. So ito yung mga inaral ko. Una, Human Resources Management and Leadership. So dito sa Human Resources Management and Leadership, nagkaroon ako ng research project about improving the human resources process, the existing systems and procedures ng isang company. So, pinili ko yung company na previously na pagtrabahoan ko sa Philippines kasi much more focus and much more makarelate ako later on kung i-base ko sa Philippines yung aking project. Kasi of course, one day, hindi naman tayo habang buhay na nasa ibang bansa, babalik at babalik din ako sa Pilipinas of course para dyan na rin for good na lang than working lifetime dito sa overseas. So yun talaga din ang plan ko. So, na-share ko lang yan kasi marami tayong OFW na matagal rin na hindi nakauwi sa Pilipinas. So, isa yan sa mga gusto ko sanang one day magawa ko. The second is sustainability and business. So, sustainability and business is meron na akong research dyan. It's about actually isang manufacturing company sa Philippines din siya nakabase. And sinuggest kasi sa akin ng aking colleague before na mag-aral ng research about dito sa area kung nasaan ako ngayon. Pero hindi ako okay doon kasi gusto ko nga nakarelate sa Philippines since I'm a proud Filipino of course. Kaya ako naman pinili na kumuha na lang ng company na based sa Pilipinas. So ang company na kinuha ko is food manufacturing and based siya sa plantation and producing of tomato paste or tomato sauce. So alam niyo na siguro kung ano company yan. So dito sa third na inaral ko is the strategic project management and implementation. So itong strategic project management and implementation, gumawa din ako ng research dito which is about renovation. So ang renovation na ginawa ko is based dito sa company kung nasaan ako kasi currently yun ang tinatrabaho ko nung time, natapat lang din siya na yun ang subject ko and yun ang course na kinukuha ko na part ng master's degree. So renovation yun ng isang outlet ng sa hotel. So, kaya ako siya kinuha as the research project kasi mas mabilis siyang i-justify. And alam ko, kasi ako yung gumawa nung step from the tendering until the part of the implementation. So, kaya ako siya mas madaling na i-justify accordingly doon sa hinihingi ito sa research project. So, fourth study naman is environment, health, and safety management. So, dito pa rin yan sa company ni-relate ko yung research dyan. Kasi, lahat talaga ng nakuha ko na subject doon sa, while taking the masters, nakarelate siya doon sa current na trabaho ko, sa current project namin. So, nung time na yan din, nagkaroon kami ng health and safety project and relates to the environment din. Kaya, maswerte tayo or maswerte ako na natapat ako sa part na yon dahil hindi siya naging mahirap para sa akin. Ang naging mahirap na gawin actually yung first is human resources and leadership kasi hindi siya ganun ka daling justify and may limit kasi yung words ng research. So it's a mini research with 5,000 words maximum only at kailangan ma-cover mo lahat ng discussion doon sa research at kung ano yung solution na binigay ko sa problem. Fourth is finance for managers. So dito wala siyang research. Ano lang siya is about logic lang yung mga ginawa ko dito and exam. So hindi siya nagkaroon ng research. Yung part na to is something about finances ng isang company, how to manage the operation and how to save costs in operating. Yan yung mga mostly na inaral ko sa finance for managers which is relating to management of the engineering and maintenance department. Fifth subject is
Engineering Management for Business Leaders. So ito naman siya is more on focusing on the factors na related exactly and internally sa engineering department. So ano yung mga factors na nakaka-affect sa pagmamanage ng department? Kasi ano to, preparation kasi itong part na ito for the master's thesis. So para siyang pre-course. So doon ko inaral kung ano yung importance ng management ng engineering, ano yung importance ng pagmamanage ng technician sa department, ano yung importance sa pagmamanage ng mga finances ng department, kasama yan lahat din. Ano yung importance sa decision making sa pagmamanage ng department in a very well-positioned financials, hindi lang doon, kundi personnels, and to lower yung turnovers kasi doon, ang purpose niyan, and to maximize its operation as part of the business. Yung operation niya is about efficiency actually. So yun yung inaaral ko dyan. And 7 is the capstone project. So yung capstone project ko actually is tumagal ng almost 6 months kasi medyo na-delay ako dun sa pag-take ng chapter 1 ng thesis. Nahirapan ako sa pag-justify. Pero after 2 months saka ko siya na-justify, which is 3 months lang originally allocated dun sa capstone project. Binigyan lang nila ako ng another extension for the next 3 months for free. So, yun yung kagandahan lang sa Uni Athena. And, of course, sa mga naging professor ko, especially sa aking research supervisor, napakabait at saka napakamatulungin, napaka-considerate. Hindi ako na-stress sa kanila, na-stress lang ako dun sa aking capstone project. Well, in fact, ang napili kong capstone project is related to sustainability and waste management sa isang municipality sa aking hometown sa Philippines. So, yun yung isa sa mga very important learning din. And sa capstone project, isa pa yun is nahirapan din ako sa pag-take ng data kasi yung data is yung originally ang mag-take dapat is hindi niya nagawa. So, kailangan ko mag-hire ng multiple people para tulungan ako na makapag-collect ng data at magawa ko yung analytics ng research. And which, before 15 days na mag-end yung grace period na binigay sa akin, na-present ko siya sa panel, which lahat naman ng panel is nag-agree doon sa aking idea. And meron itong separate na research na presentation. Ilalagay ko dito sa video na ito yung link. So, pwede nyo mapanood yun. Ang hindi ko lang kasi nailagay na research was during my bachelor's. Hindi ko lang kung meron akong copy nun. So, kung may copy ako, is upload ko yun. And, yun yung mga inaral ko. And, ano yung natutunan ko sa pag-aaral ng Masters in Engineering Management? Since nagtatrabaho kasi ako, malaki ang naging gamit niya, malaki ang naging part ng application kung ano yung natutunan ko. Kasi, natutunan ko ngayon, ina-apply ko mamaya sa work. So, yun ang kagandahan doon. Plus, mas nagkaroon ako ng confidence na i-present yung magiging idea ko doon sa department. Kasi nga, inaaral ko siya. Inaaral ko yung management base ng department while aaral ko pa unti-unti kung ano yung mga technical base na kailangan kong malaman while working and studying at the same time. So, yun yung isa sa mga nagiging advantage para sa akin. So, after explaining kung ano yung mga inaral ko sa pagkuha ng Masters in Engineering Management, ay pupunta naman tayo dito sa presentation ng aking diploma in master's degree. So, ito yun. Pinadala kasi ito ng DHL. So, binuksan ko na kanina dahil pinadala ko yung video doon sa school dahil hinihingi nila and mag-take din ako ng picture para ipadala sa kanila. So, nandito siya nakabalot. So, yan yun. Envelope ng Uni Athena, which is based in the UK sa Magdalene Center in Oxford. And pinadala to sa kanila galing ng GMU Italy. And sila naman sinunod nila sa kanilang branch dito sa Sharjah. So, yung Sharjah na ang nag-send sa akin dito sa Oman. Which is, thankful tayo at mabilis. Dahil, sabi nila nung nakaraang araw, isisend na nila. The next day, nag-notify na parating na. So, very fast. At wala akong masabi doon. Kasi normally, maabot pa ng ilang araw bago dumarating dito. And so, ito na yung aking diploma ng master's degree in engineering management. Galing yan sa GMU Italy. Ang GMU Italy is
Guglielmo Marconi University. So, nasa Rome ito naka-base. So, yan yun siya. Nakasulat yan dito. Considering the resolution of the examining board from the rector on 28 of May 2025, confers upon Ronel Escoton Gopio, born in Palompon, Philippines on 22nd of August 1989, a Master's in Engineering Management, academic year 2023-2024. Yes, kasi yun yung naka-base dun sa aking academic years. Talagang 2023-2024 ako. Na-extend lang kasi nga inabot pa ako ng ilang buwan sa pagtatapos ng aking thesis. So, yun yun. And nakalagay ito, released in Rome in 25th of May. So, yun yun. Naka-release siya ng 25th of May. Yung resolution was on 28th of May. So, malaki ang certificate ko. It was an A3 paper. So, magpapaserox na lang ako na mas maliit nito para ma-display ko naman siya. Or, ito pwede kong i-display doon sa bahay. So, yun yan. Next naman is yung aking transcript for Master's Degree in Engineering Management. So, ito siya. So, dito naman is kung ano yung mga inaral ko. So, yun yung inaral ko, yung mga in-explain ko kanina na 7 subject. Yun yung kasama sa Master's Degree. Ang pinagkaiba lang kasi dito, ang credits niya is pareho. It was 60 credits. And, ang pinagkaiba lang is may benchmark dito yung school na 110. So, out of 110, nakakuha ako ng 107. So, yun yung pinagkaiba doon. And, ang isa pa is yung ano niya, yung tawag dito, yung pagkakagawa ng grade is iba dahil yung capstone is iba ang grading din. So, may mga points kasi yung sa exams, iba-iba siya. Ang capstone is iba rin. So, at least nakuha ko siya kasi ito yung academic transcript na kailangan ko i-submit sa next institution kung saan ako mag-i-enroll na MBA. After niyang Master's Degree Diploma, ito namang aking Postgraduate Diploma in Engineering Management. So, ito siya. Galing ito ng Cambridge International Qualification from UK. So, in-award ito ng February 2025. Kaya lang hinintay nila na mai-award sa akin yung aking Master's Degree Diploma bago nila ipadala ang lahat. So, akala ko kasi talaga is isasama nila yon sa graduation schedule on March 2026. Hindi ko alam na pinadala na nila. So, siguro doon is bibigyan na lang ako ng copy ng diploma kung sakaling i-award nila. So, yun yan. Another thing is that ito yung transcript of record ng aking Postgraduate Diploma in Engineering Management in which na 6 subjects lang yung kasama dito. 6 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Kasi hindi kasama yung ano dito, yung master's thesis. Kapag kasama yung master's thesis, yun yung sinasabing Master's in Engineering Management. So, ano kasi ito siya? Triple qualification. Actually, hindi ko na kinuha yung isa, pero baka kukunin ko kasi, ano yun, certification ng pagiging Engineering Management Professional. So, hindi natin tatapusin ng ating advices dito. Magagawa ako ng another video to give my advices kung ikaw ay gusto mong kumuha ng master's degree. So, meron akong 5 advices na important advices na kailangan mong i-take note at i-consider bago kumuha ng master's degree. So, that's the end of this video. Please don't forget to comment, like, and subscribe to my channel para lagi kang updated sa aking mga next vlogs about online education. Bye!